May mga pagkakataong tila sunod-sunod ang ibinabato ng buhay na pagsubok. Habang pilit kang bumabangon, lalo namang nadaragdagan ng mga problemang kailangang harapin. Hanggang sa dumating ang puntong unti-unti nang nawawala ang pag-asa at napipilitan kang kumapit sa mga desisyong sa tingin mo ay magliligtas sa'yo. Ngunit sa huli ay lalo ka lamang ilulubog sa kapahamakan. 19 na taong gulang si Lia. Nagtatrabaho siya sa grocery at meat shop ni Mang Victor at Aling Celia na matatagpuan mismo sa harap ng kanilang bahay. Halos kumpleto ang paninda ron. Mga gulay, karne, isda, frozen goods at marami pang iba. May 2 siyang nakababatang kapatid. Bagamat buhay pa ang kanilang mga magulang, wala silang maaasahan sa mga ito. Lasinggero ang kanilang ama, samantalang nalulung naman sa sugal ang kanilang ina. Dahil dito, si Lia ang napilitang magsakripisyo upang matustusan ang pangangailangan at pag-aaral ng kanyang mga kapatid. Kahit siya mismo ay napilitang isantabi ang sariling mga pangarap, hindi rin naging magaan ang pagtatrabaho ni Lia. Madalas siyang hindi komportable kay Mang Victor dahil napapansin niya ang kakaibang paraan ng pagtingin nito sa kanya. Palihim nitong sinusundan ng tingin ng bawat galaw niya. Dahilan upang makaramdam siya ng pagkailang. Morena si Lia at may likas na kagandahang madaling mapansin. Ngunit wala siyang intensyong mangakit ng kahit na sino. Ang tanging hangarin niya ay kumita ng marangal para sa kanyang pamilya. Sa kabila nito, pinili niyang magtiis. Kailangan niya ang trabaho at hanggat maaari ay iniiwasan na lamang niyang mapag-isa kasama ang kanyang amo. Naroon din naman ang asawa nitong si Aling Celia, isang babaeng istrikta at madaling magselos. Sa tuwing nakikita siya nito, tila ba iniisip nitong may masama siyang balak sa kanyang asawa. Kahit wala namang katotohanan yun. Masakit man ang mapanghusgang tingin nito, pinipili na lamang ni Lia ang manahimik. Mas mahalaga sa kanya ang kinabukasan ng kanyang mga kapatid kaysa patulan ng mga maling akusasyon nito. May isang anak ang mag-asawa, si Adrian, 31 years old. May asawa na siya ngunit wala pa silang anak. Nakabukod man sila ng tirahan, nasa likod lamang yun ng bahay ng kanyang mga magulang. Tulad ng kanyang ama, madalas ding magpakita ng interes si Adrian kay Lia. Halos araw-araw itong dumadaan sa tindahan at sinasadyang makipagkwentuhan sa kanya. Gwapo at maginuuman itong tingnan, hindi pa rin naging komportable si Lia sa paraan ng paglapit nito. Ang asawa ni Adrian na si Karen ay mabait, mahinahon at madaling pakisamahan. Madalas nitong kumustahin si Lia at tulungan siya sa mga gawain. Dahil dito, lalo pang naging maingat ang dalaga. Ayaw niyang masira ang tiwalang ibinibigay ni Karen o maging dahilan ng anumang gulo sa kanilang pagsasama. Kaya sa araw-araw, tahimik lamang siyang nagtatrabaho at iniiwasang mapalapit kay Adrian. Buo ang kanyang pasya na huwag magpadala sa anumang tukso, gaano man ito kahirap. Isang hapon, abala si Lia sa pag-aayos ng mga paninda nang maramdaman niya ang pamilyar na presensya sa kanyang likuran. Hindi man siya agad lumingon, alam niya na kung sino yun. "Ang sipag mo talaga, Lia," mahinang sabi ni Adrian habang nakasandal sa gilid ng pwesto niya. Sandali siyang natigilan, ngunit agad ding ipinagpatuloy ang ginagawa. "Trabaho lang po," maikling sagot ni Lia. Pilit na pinananatiling kalmado ang kanyang boses. "Hindi mo kailangang magpakapagod ng ganyan. Kung gugustuhin mo, pwede kitang tulungan," dugtong ni Adrian. Alam ni Lia na may ibang kahulugan ng mga salitang yon, kaya lalo lang siyang nailang. "Ayos lang po ako," mabilis niyang tugon habang umiiwas ng tingin. Bigla siyang napapitlag
nang maramdaman ng mainit na kamay na dumampi sa kanyang balikat. Nang mapalingon siya, halos magkalapit na ang kanilang mga muka. Natigilan si Leah. Nailang siya, ngunit may kakaiba ring damdaming sumagi sa kanya. Parang may kung anong kumiliti sa kanyang sikmura. Isang pakiramdam na bago at nakakalito. Saglit siyang natulala at hindi alam kung paano kikilos. Kung hindi lang may biglang nagsalita, marahil ay mas matagal pa siyang natigilan. Pabili nga po ng kalahating kilo ng karne. Agad na napaurong si Leah at umiwas ng tingin. Pilit ibinabalik ang sarili sa realidad. Mabilis niyang kinuha ang karne, tinimbang ito at inabot sa Mami Millie. Ito na po, bali 170 po. Natatarantang wika ni Leah. Ramdam pa rin niya ang presensya ni Adrian sa kanyang tabi, ngunit hindi niya na ito nilingon. Mas pinili niyang ituon ng pansin sa mga Mami Millie. Narinig pa niya ang marahan nitong pagtawa, ngunit nagkunwari na lamang siyang walang narinig. Kahit magulo pa rin ang kanyang isipan, pinilit niyang isantabi ang lahat at ipinagpatuloy ang kanyang trabaho. Ilang sandali pa, dumating si Aling Celia. "Oh, bakit nandito ka na naman, Adrian?" Tanong nito na may halong pagdududa at iritable ang boses. Napatingin pa siya kay Leah na para bang may binibintang kahit wala naman itong ginagawa. Tahimik na lamang na yumuko si Leah at nagkunwaring abala sa pagsasaayos ng mga paninda. Napakamot ng ulo si Adrian at bahagyang napangiti. "Tumutulong lang naman ako, ma. Tutulungan ko na kayong magsinop." Paliwanag nito. "Hindi ko kailangan ng tulong mo. Hayaan mong si Leah ang gumawa." Matigas na sagot ni Aling Celia, halatang may inis sa kanyang tinig. Nagkibit balikat na lamang si Adrian, tila walang pakialam sa sinabi ng kanyang ina. Ramdam ni Leah ang mga tinging ipinupukol ni Adrian sa kanya, ngunit hindi siya lumingon. Sa kabilang banda, naroon din ang mapanuring mga mata ni Aling Celia. Kaya mas pinili niyang ituon ng pansin sa kanyang trabaho kahit bahagya nang nanginginig ang kanyang mga kamay. Pagsapit ng 6:00 ng hapon, nagsimula nang magligpit si Leah ng mga panindang kailangang itabi. Nang matapos ang lahat, lumapit siya kay Aling Celia upang magpaalam at muling makiusap. "Ate, baka pwede po ulit bumali ng 1.5. Nahihiyang wika ni Leah. "Hindi ba may bali ka pa?" tanong ni Aling Celia. "Natapos ko na pong bayaran ngayong araw. Nasa listahan niyo naman po." Sagot naman ni Leah. Sinilip ni Aling Celia ang kanyang notebook bago inilapag ang 1.5 sa mesa. "Salamat po," mahinang sabi ni Leah. Hindi na siya pinansin ng kanyang amo at nagpatuloy na lamang sa pag-scroll sa phone. Kinuha ni Leah ang pera, nagpaalam at tahimik na umuwi. Pagdating sa bahay, bumungad na naman sa kanya ang pamilyar na eksena. Ang kanyang ama ay natutulog sa plastik na upuan, amoy alak at napapalibutan ng mga walang lamang bote. Wala naman ang kanyang ina na malamang ay nasa sugalan na naman. Napabuntong hininga si Leah. Agad niyang tinago ang 1.5 sa lumang lalagyan sa kusina. Nakalaan yon para sa baon ni Nicole at Joshua. At sa iba pang gastusin sa bahay. Hindi niya maaaring ipaalam sa kanyang mga magulang ang tungkol sa perang yon dahil siguradong mauuwi lang yon sa alak at sugal. Maya-maya, bigla siyang niyakap ng dalawa niyang kapatid. Napangiti si Leah. "Kumain na ba kayo?" "Opo, nagluto ako ng itlog." Masayang sagot ni Nicole. Kahit saglit, nawala ang bigat ng kanyang pakiramdam. Ang dalawa niyang kapatid ang nagsisilbing lakas niya sa bawat araw. Pagkatapos papuntahin ang mga ito sa mesa para mag-aral, tahimik siyang naupo sa kusina. Hindi niya maiwasang maalala ang nangyari kanina sa tindahan.
ang mga titig ni Adrian. Ang sandaling halos magkalapit ang kanilang mga muka ay paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Maya-maya ay napailing si Leah. Wala siyang panahon para sa mga bagay na maaaring makasira sa kanyang mga pangarap. Kailangan niyang manatiling matatag para kina Nicole at Joshua. Makalipas ang 3 araw, naging mas magaan ang trabaho ni Leah. Nasa biyahe kasi sina Mang Victor at Adrian dahil sa kanilang ibang negosyo. Ngunit pagsapit ng Huwebes ng hapon, bandang 3:00, bumalik ang mag-ama. Unang lumapit si Mang Victor, nakangiti ito, ngunit gaya ng dati, hindi komportable si Leah sa paraan ng pagtitig nito sa kanyang katawan. "O Leah, mukhang lalo kang gumaganda." Biro nito. Napilitan lamang siyang ngumiti bago umiwas ng tingin. Maya-maya, dumaan naman si Adrian. Saglit silang nagkatitigan. Hindi maipaliwanag ni Leah kung bakit tila may kakaibang kaba sa kanyang dibdib, kaya agad niyang ibinaba ang kanyang paningin. Hindi nagtagal, dumating ang iba pa nilang kasamahan sa biyahe. Una, nagkukwentuhan lamang sila, hanggang sa hindi nagtagal, nauwi yon sa inuman. "Ate, magbabanyo lang po ako." Paalam ni Leah kay Aling Celia. Tumango lamang ito bilang sagot. Habang papunta sa banyo, biglang may humawak sa braso niya. Paglingon niya, si Adrian yun. Malapit na malapit ito, at ramdam niya ang amoy ng alak sa hininga nito. "Namiss kita," mahina nitong sabi. "Kuya Adrian, baka may makakita." Hindi niya na natapos ang sasabihin dahil mabilis na yumuko si Adrian at idinampi ang labi nito sa kanya. Natigilan si Leah. Sa sumunod na sandali, agad niya itong itinulak palayo. "Kuya Adrian, ano ba?" Nanginginig niyang sabi. Bahagyang napaatras si Adrian, ngunit nanatili ang kakaibang ngiti sa mga labi nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Leah. Mabilis siyang pumasok sa banyo at isinara ang pinto. Sumandal siya ron habang pilit pinapakalma ang sarili. Mabilis ang tibok ng kanyang puso. Galit, gulat, at pagkalito ang sabay-sabay na nararamdaman niya. Ang higit niyang ikinabahala ay ang katotohanang wala siyang nararamdamang pandidiri. Sa halip, may kakaibang damdaming hindi niya maipaliwanag na patuloy na gumugulo sa kanyang isip. Napahawak siya sa sarili niyang labi. Hindi dapat. Malito. Mahina niyang bulong sa sarili. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas siya ng banyo. Ngunit pagbukas pa lamang ng pinto, ay bumungad sa kanya si Karen. Halatang balisa ito at tila namumuo ang luha sa mga mata. Kinabahan si Leah. Sandali silang nagkatitigan. Ngunit sa halip na magtanong, ngumiti lamang si Karen. "Okay ka lang, Leah?" Mahina nitong tanong. Opo," sagot ni Leah habang umiiwas ng tingin. Tumango lamang si Karen at marahang tumabi upang makadaan siya. Wala na itong sinabi pa. Ngunit mas lalo lamang nitong pinabigat ang nararamdaman ni Leah. Pag-uwi ni Leah, sinalubong siya ng kanyang mga kapatid. Ngunit dumiretso lamang siya sa kanyang maliit na kwarto. Tahimik siyang naupo sa kama at hindi pa rin maalis sa isip ang ginawa ni Adrian. Pilit niyang kinukumbinsi ang sarili na mali ang lahat, ngunit patuloy pa ring bumabalik ang alaala nito. Kinabukasan, pag-uwi niya mula sa trabaho, nadatnan niya ang kanyang mga magulang na nagsisigawan dahil sa malaking utang ng kanyang ina dahil sa sugal. Tahimik na nanginginig sa takot sina Joshua at Nicole sa isang sulok. Doon, tuluyang naramdaman ni Leah ang matinding pagod. Pakiramdam niya, gusto na lamang niyang takasan ang lahat ng problemang unti-unting dumudurog sa kanya. Kinabukasan,
Mabigat ang pakiramdam ni Lia pagpasok sa trabaho. Dahil lutang ang isip niya, ilang beses siyang nagkamali sa pagtitinda at napagalitan pa ni Aling Celia. Pagsapit ng tanghali, umalis si Aling Celia at si Karen ang naiwan sa tindahan. Napansin agad nito ang pananahimik ni Lia. "May problema ka ba?" Mahinahong tanong nito. Hindi napigilan ni Lia ang sarili. Ikinuwento niya ang problema nila sa bahay, ang utang ng kanyang ina, at ang pagod na matagal niya ng kinikimkim. Tahimik namang nakinig si Karen sa kanya, at hindi man nawala ang problema ni Lia, kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Isang araw, nagulat si Lia nang tawagin siya ni Karen. Pinapunta siya nito sa kanilang bahay dahil kaarawan nito. Nahihiya man, hindi na siya nakatanggi. Pagdating niya doon, agad niyang napansin sina Mang Victor at Adrian na nasa labas. Nagiinuman kasama ang ilang bisita. Ramdam niya agad ng kaba at pagkailang, kaya gusto niya na sanang umatras. Ngunit narinig niya ang boses ni Karen. "Lia, halika. Dito tayo sa loob." Napalingon siya rito. "Huwag ka nang mahiya." Wika pa nito. Wala na siyang nagawa kundi ang sumunod. Pagpasok sa loob, napansin niyang silang dalawa lang pala ang naroon. "Halika, kain muna tayo." Nakangiting sabi ni Karen habang inaayos ang mesa. "Pasensya na po ate, wala man lang akong naihandang regalo." Nahihiyang sabi ni Lia. "Ano ka ba? Okay lang yun." Nakangiting wika ni Karen. Habang kumakain, nagkwentuhan sila. Matagal na ring walang taong nakinig kay Lia nang walang panghuhusga. Kaya kahit paano ay gumaan ang kanyang pakiramdam. Ngunit habang tumatagal, lalo siyang kinakain ng konsensya. Napakabuti ni Karen sa kanya. Samantalang ang asawa nito ay may lihim na pagnanasa sa kanya. Matapos kumain, inilabas ni Karen ang ilang bote ng alak. "Uminom tayo kahit konti." Napailing si Lia. "Ate, hindi po ako umiinom." Pero hindi nakinig si Karen. "Konti lang." Pangungumbinsi pa nito. Sa huli, pumayag na rin si Lia. Hindi siya sanay uminom, kaya hindi niya namalayang naparami ang kanyang nainom. Maya-maya lang ay nahilo na siya at tila umiikot na ang buong paligid. "Naku Lia, kaya mo pa bang umuwi?" Nag-aalalang tanong ni Karen. "Opo, kaya ko pa po." Mahina niyang sagot. Ngunit pagkatayo niya ay muntik na siyang matumba. Agad siyang inalalayan ni Karen. "Lasing ka na, dito ka na lang matulog." Alok nito. "Naku, nakakahiya naman po ate." Sagot ni Lia. "Okay lang, halika." Marahan siyang inalalayan ni Karen papunta sa isang silid at maingat na inihiga sa kama. "Pasensya na po, naabala pa kita." Wika ni Lia. "Ayos lang, magpahinga ka na." Sa unang pagkakataon, nakahiga si Lia sa isang malambot at komportableng kama. Hindi nagtagal, tuluyan siyang nilamon ng antok. Nagising si Lia sa isang kakaiba ngunit masarap na pakiramdam. Hindi niya maintindihan ang nangyayari, ngunit ang alam niya ay tila nagugustuhan niya ang sensasyong yun. Nahihirapan siyang igalaw ang kanyang katawan na para bang wala na siyang kontrol dito. Sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata. May anino sa kanyang harapan. Isang lalaking hindi niya maaninag ang muka. Malabo pa rin ang kanyang paningin at tila umiikot pa rin ang buong paligid. Gusto niyang magsalita, ngunit walang lumalabas na boses sa kanyang bibig. Bawat galaw ng lalaki ay tila kusang sinusundan ng kanyang katawan. Nalilito siya kung lalaban ba siya
o hahayaan na lamang ang lahat ng nangyayari? Hanggang sa lalong lumalim ang pangyayari at tuluyan siyang nalunod sa kakaibang sensasyon. Hinayaan na lamang niyang mangyari ang lahat, ngunit kasunod nun ay agad niyang pinagsisihan. Hindi niya napigilang mapasigaw dahil sa sakit na kanyang naramdaman. Ngunit agad din siyang napatahimik nang may kamay na tumakip sa kanyang bibig. Shhh! Mahina nitong bulong. Parang sinusubukan siyang pakalimahin. Dahan-dahan at maingat hanggang sa unti-unti siyang kumalma. Hindi niya na alam ang nangyayari. Nilamon siya ng pagod at ng halo-halong emosyon. Pagkalito, takot, at mga damdaming hindi niya maipaliwanag. Hanggang sa muli siyang napapikit at tuluyang nakatulog. Bandang 5:00 ng umaga nang magising si Lia. Pagmulat pa lamang ng kanyang mga mata, agad niyang naramdaman ang pananakit ng buo niyang katawan. Dahan-dahan siyang bumangon habang pilit na inaalala ang nangyari noong gabi. Mabigat pa rin ang kanyang ulo at tila may bahagi ng kanyang alaala na hindi niya matandaan. Paglingon niya sa kanyang tabi, nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon si Adrian. Parang biglang nanlamig ang buong katawan ni Lia. Saglit siyang napatulala habang pilit na pinoproseso ang lahat. Ang nangyari kagabi, ang kakaibang pakiramdam na hindi niya maintindihan, at ang sakit na nararamdaman niya. Gising ka na pala, mahinang sabi ni Adrian. Hindi agad nakapagsalita si Lia. Anong nangyari? Nanginginig niyang tanong. Sandaling natahimik si Adrian bago napabuntong hininga. Lia, hindi ko na napigilan. Napapikit si Lia, ngunit maya-maya lang ay bigla siyang nataranta. Si Ate Karen, kinakabahan niyang tanong. Tulog pa siya, mahinang sagot ni Adrian. Napalunok si Lia. Mas lalo siyang kinabahan. Ayaw niyang magising si Karen at makita siya na kasama niya si Adrian sa iisang kwarto. Kahit masakit ang buong katawan, dali-dali siyang bumangon. Hinanap niya ang kanyang mga damit at mabilis na nagbihis. Uuwi na ako, maikli niyang sabi. Lia, sandali. Pigil sa kanya ni Adrian, ngunit hindi na siya lumingon. Tahimik siyang lumabas ng silid. Pinipilit huwag gumawa ng ingay habang dumaraan sa loob ng bahay. Pagkalabas niya, saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Habang naglalakad pa uwi, paulit-ulit na umiikot sa kanyang isip ang iisang tanong. Bakit nangyari yun? Kinabukasan, pumasok pa rin sa trabaho si Lia. Pagdating niya, nandun na si Karen. Saglit silang nagkatitigan. Lia, maaga ka bang umalis kanina? Napahimbing yata ang tulog ko, hindi na kita naabutang umalis. Tanong ni Karen. Opo ate, mag-aalas 5 po. Kinakabahang sagot ni Lia. Buti naman at nakauwi ka ng maayos. Nakangiting sabi ni Karen. Napahinga ng maluwag si Lia. Mukhang wala ngang alam si Karen sa nangyari. Mas mabuti na rin yun kesa masira ang tiwalang ibinigay nito sa kanya. At dahil doon, pinilit na rin niyang ibaon sa limot ang lahat. Ngunit kahit anong gawin ni Lia, sadyang ayaw siyang tantanan ng tukso. Ilang beses na sinubukang lapitan ni Adrian si Lia, ngunit palagi niya itong iniiwasan. Sa tuwing makikita niya itong papalapit, agad siyang naghahanap ng ibang gagawin o kaya'y lumalayo. Hindi niya kayang harapin to matapos ang lahat ng nangyari. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi rin niya maitatangging hinahanap-hanap niya ang presensya nito. Kahit anong pilit niyang kalimutan si Adrian, patuloy na bumabalik ang mga alaala na nangyari sa kanila. Makalipas ang ilang linggo, habang nagliligpit si Lia ng mga paninda sa likod ng tindahan,
Naramdaman niyang may humawak sa kanyang braso. Paglingon niya, si Adrian yun. Bago pa siya makaiwas, mahigpit na siya nitong niyakap. Please Leah, wag mo na akong iwasan. Halos pabulong nitong sabi. Araw-araw kitang hinahanap. Hindi ko na kaya. Pagsusumamo nito. Sinubukan niya itong itulak palayo, ngunit nang marinig niya ang panginig ng boses nito, nanghina ang kanyang loob. Kuya Adrian, malito. Umiiyak niyang bulong. Alam ko, pero hindi ko kayang mawala ka. Sagot nito. Napapikit si Leah. Hanggang sa wakas, bumigay na rin siya. Namiss din kita. Halos tabulong niyang pag-amin habang unti-unti niya ring niyayakap si Adrian. Marahang hinaplos na Adrian ang kanyang pisngi bago siya banayad na hinalikan sa labi. Saglit na natigilan si Leah. Alam niyang dapat niya itong itulak palayo, ngunit wala siyang nagawa. Sa halip, unti-unti siyang tumugon sa halik nito. Sa sandaling yun, muli siyang nagpatalo sa tukso. Minsan, kakarating lang ni Adrian mula sa biyahe. Wala si Mang Victor at Aling Celia dahil may pinuntahan silang handaan. Pagkakita pa lang kay Leah, agad niya na itong niyakap. Namiss kita, mahina niyang sabi. Hindi napigilan ni Leah ang mapangiti. Kahit pilit niyang kinokontrol ang sarili, kinilig pa rin siya. Kuya, huwag, baka may makakita. Nakangiti niyang sabi habang marahan siyang itinutulak. Nasaan si Karen? Tanong ni Adrian. Tulog pa po, inaantok daw siya. Sagot naman ni Leah. Hindi na nagsalita pa si Adrian. Marahan niya itong hinila papasok sa bahay ng kanyang mga magulang. Dahil sa pananabik nilang dalawa sa isa't isa, muli silang nagpatalo sa kanilang damdamin. Paglabas nila ng bahay, bigla silang natigilan nang dumating si Karen. Parang nanlambot ang mga tuhod ni Leah. Hindi niya alam kung may napansin ba ito o wala. Oh, andito ka na pala. Anong oras ka pa dumating? Tanong ni Karen. At bakit nasa bahay kayo ni na Mama at Papa? Sandaling natahimik si Adrian bago sumagot. May ipinapagawa lang si Papa sa akin. Nagpatulong lang ako kay Leah. Tahimik silang sinulyapan ni Karen bago bahagyang tumango. Ganun ba? Tara na sa bahay. Napabuntong hininga si Leah nang tumalikod ito. Mukhang naniwala naman si Karen sa paliwanag ni Adrian. At sa pagkakataong yun, nakalusot na naman sila. Makalipas ang ilang linggo, tila walang napapansin si Karen kaya nagpatuloy ang lihim na pagtatagpo nila Leah at Adrian. Akala nila ligtas ang kanilang sikreto, ngunit hindi nila alam na napapansin na pala sila ni Mang Victor. Makalipas ang ilang linggo, tila walang napapansin si Karen kaya nagpatuloy ang lihim na pagtatagpo ni Leah at Adrian. Akala nila ay ligtas ang kanilang sikreto, ngunit hindi nila alam na napapansin na pala sila ni Mang Victor. Isang araw, umalis sina Aling Celia at Karen. Wala rin si Mang Victor at hindi nila alam kung saan ito nagpunta. Kaya nagkasundo sina Leah at Adrian na magkita sa bahay. Pagkapasok pa lamang ni Leah, agad na siyang sinunggaban ni Adrian. Namiss kita. Mahina nitong bulong. Namiss din kita. Namumungay ang mga matang wika ni Leah. At sa katahimikan ng bahay, muli nilang ginawa ang bagay na yun. Leah, akin ka lang. Wika ni Adrian na mas lalong nagpasarap sa nararamdaman ni Leah. At pagkaraan lamang ng ilang sandali, tuluyan nilang naabot ang Gloria. Humiwalay si Leah kay Adrian na mahigpit na nakayakap sa kanya. Hindi niya mapigilan ang ngiti sa labi habang inaayos ang sarili. Matapos magbihis ay nagpasya si Leah na umuwi na. Ngunit paglabas pa lamang niya ng bahay, bigla siyang natigilan.
Nakatayo sa may pintuan si Mang Victor. Nakatitig ito sa kanya habang unti-unting sumisingkit ang mga mata. May nakapangingilabot ng ngiti sa mga labi nito. Dahan-dahan itong lumapit kay Lia. Walang iya. Kaya naman pala pakipot ka pa. Iba naman pala ang gusto mo. Mahigpit nitong hinawakan ang braso ni Lia. Kaya napangiwi siya sa sakit at takot. Mang Victor, bitawan niyo po ako. Nanginginig niyang pakiusap. Mabuti na lamang at biglang lumabas si Adrian. Papa, wag mong pakialaman si Lia. Mariin nitong sabi habang lumalapit sa kanila. Sinamaan lamang ito ng tingin ni Mang Victor. Marahan itong binitawan ng braso ni Lia bago tuluyang umalis. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala kay Papa. Mahinang sabi ni Adrian upang pakalmahin siya. Tumango lamang si Lia kahit hindi pa rin tuluyang nawala ang kaba sa kanyang dibdib. Pagkatapos nun, tahimik na siyang umuwi. Lumipas ang ilang araw na wala si Mang Victor at Adrian, kaya kahit papano ay naging panatag ang pakiramdam ni Lia. Ngunit isang hapon, habang papunta siya sa banyo, bigla siyang hinila ni Mang Victor papasok sa isang bahagi ng bahay na halos hindi ginagamit. Napapalibutan yun ng mga lumang kabinet, sako, at iba-iba pang mga nakatambak na gamit. Tahimik ang lugar at mukhang bihirang puntahan, kaya lalo siyang kinabahan. Mang Victor, ano po ba? Bitawan niyo po ako. Nagpupumiglas niyang sabi. Ngunit hindi natinag si Mang Victor. Alam ko ang relasyon niyo ng anak ko. Kapag patuloy mo akong iiwasan, ako mismo ang magsusumbong kina Celia at Karen. Malamig nitong bulong. Parang nanlamig ang buong katawan ni Lia. Hindi niya alam ang gagawin. Natatakot siyang masira ang lahat at mawalan ng trabaho. Kaya kahit nanginginig pa, ay huminto si Lia sa pagpupumiglas. Ayan, madali ka naman palang pakiusapan eh. Nakangising wika ni Mang Victor. Maya-maya ay hinaplos ng lalaki ang braso ni Lia. Napapikit na lamang siya habang hinahayaan si Victor na gawin ang gusto nito. Kala ko ba ayaw mo? Ba't nakapasok agad? Nakangising wika ni Victor kay Lia. Napasinghap si Lia. At sa totoo lang, hindi rin niya maunawaan kung bakit iba ang reaksyon ng katawan niya. Mas lalo tuloy napapaiyak si Lia dahil hindi nito matanggap na parang may bahagi ng katawan niya ang tumutugon sa nangyayari. Ano po bang sinasabi niyo? Bilisan niyo na lang po dahil baka maabutan pa tayo ni Aling Celia. Humihikbing wika ni Lia pagkatapos ay kinagat nito ang labi para pigilan ang sarili na mag-ingay. O diba? Saglit lang naman aayaw-ayaw ka pa. Nakangising wika ni Mang Victor bago tuluyang tumalikod. Hindi nakapagsalita si Lia. Tahimik na lamang siyang napaiyak. Pinunasan niya ang kanyang mga luha at pilit inayos ang sarili bago bumalik sa tindahan. Ngunit sa daan ay nasa lubong niya si Aling Celia. Oh, anong nangyari sa'yo? Nagtataka nitong tanong habang pinagmamasdan ng namumugto niyang mga mata. Wala po ate. May problema lang po sa bahay. Mahina niyang sagot. Tumaas lamang ang kilay ni Aling Celia bago tumalikod at malakas na tinawag si Mang Victor. Hindi na lumingon si Lia at dali-daling naglakad palayo. Umaasang wala nang mapapansin ng kanyang amo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, pakiramdam niya ay nagsisimula pa lamang ang mas malaking problemang kahaharapin niya. Lumipas ang mga araw, ngunit lalo lamang naging mabigat ang kanyang dinadala. Hindi siya tinantanan ni Mang Victor habang patuloy naman ang lihim nilang pagkikita ni Adrian. Kay Adrian, nakakaramdam siya ng saya sa bawat sandaling magkasama sila. Ngunit kay Mang Victor, takot at pandidiri lamang ang kanyang nararamdaman. Ilang ulit na naisip ni Lia na sabihin kay Adrian ang lahat. Ngunit sa bawat pagkakataon ay hindi niya magawang magsalita.
Lumipas ang ilang linggo, napansin ni Leah na hindi na normal ang katawan niya. Madalas siyang nahihilo, nagsusuka tuwing umaga, at ilang buwan na rin siyang hindi dinadatnan. Nang makumpirma niya ang katotohanan, pakiramdam niya ay gumuho ang kanyang mundo. Buntis siya. Napahawak siya sa kanyang tiyan habang walang tigil ang pagpatak ng kanyang mga luha. Hindi niya alam ang gagawin dahil hindi niya alam kung sino ang ama ng batang dinadala niya. Si Adrian ba o si Mang Victor? Isang araw, habang magkasama sila ni Karen sa kusina, bigla siyang pinagmasdan nito. "Leah, buntis ka ba?" Mahinahon nitong tanong. Agad siyang napailing. Hindi po ate, pagod lang po siguro." Hindi na nagsalita pa si Karen. Sa halip, inilabas nito ang isang pregnancy test kit mula sa bag at iniabot sa kanya. "Subukan mo para makasiguro tayo." Napalunok si Leah. Wala na siyang madadahilan pa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang tinatanggap ang kit dahil alam niyang hindi niya na maitatago ang katotohanan. Nang makumpirmang buntis siya, tuluyan nang napaiyak si Leah. Sobrang takot ang kanyang naramdaman, ngunit may kaunting ginhawa rin sa kanyang dibdib dahil naniniwala siyang wala pa ring alam si Karen sa lihim nilang relasyon ng asawa nito. Kinagabihan, nagpasya siyang sabihin ng lahat kay Adrian. "Leah, ako nang bahala sa'yo. Matagal ko nang gustong magkaanak. Pananagutan kita." Seryoso nitong sabi. "Pero paano si Ate Karen?" Mahina niyang tanong. Napabuntong hininga si Adrian. "Makikipaghiwalay na ako sa kanya." Hindi agad nakapagsalita si Leah. May bahagi ng puso niyang naaawa kay Karen, ngunit may bahagi ring nagsasabing baka ito na ang pagkakataong makaalis siya sa paghihirap. Kung pananagutan siya ni Adrian, baka matulungan na rin niya ang kanyang mga kapatid. "Maghintay ka lang, kukuha lang ako ng tamang tiyempo." Dugtong pa ni Adrian. Tumango si Leah at kumapit sa pangakong yun. Ngunit matapos ang gabing yun, bigla na lamang nagbago si Adrian. Hindi na ito lumalapit sa kanya. Sa tuwing nagkakasalubong sila, iniiwasan nito ang kanyang tingin. Kahit ilang beses siyang nagtangkang kausapin ito, palagi itong may dahilan upang umiwas. Hanggang isang araw, hinarang niya si Adrian. "Adrian, bakit mo ko iniiwasan?" Umiiyak niyang tanong. Palamig siyang tinignan nito. "Wala kang mapapala sa akin, Leah." Parang sinaksak ang puso ni Leah. "Bakit? Hindi ba sinabi mong pananagutan mo kami?" Napailing si Adrian. "Paano ako mananagot kung hindi naman ako sigurado kung akin ang batang dinadala mo?" Natigilan si Leah. "Hindi ko alam kung anak ko yan o anak ni Papa o baka sa ibang lalaki." Parang tumigil ang kanyang paghinga. Doon niya naunawaan kung bakit bigla siyang tinalikuran ni Adrian. Alam na nito ang nangyari sa kanya at kay Mang Victor. "Adrian, pakinggan mo ko. Hindi ko gusto ang nangyari. Pinilit lang ako ng papa mo. Tinakot niya ako at wala akong nagawa." Umiiyak niyang pakiusap. Ngunit hindi man lang natinag si Adrian. "Tapos na, Leah." Malamig nitong sabi bago tuluyang tumalikod. Naiwan si Leah na nakatayo ron, umiiyak at tuluyang nawalan ng pag-asang may taong maniniwala pa sa kanya. Mula noon, hindi lang si Adrian ang umiwas kay Leah. Pati si Mang Victor ay bigla na ring nagbago. Hindi na siya nito nilalapitan o kinakausap. Sa tuwing nagkakasalubong sila, tila ba hindi na siya nito nakikita. Marahil ay alam na rin nito ang kanyang kalagayan at ayaw nang madamay pa. Dapat sana ay nakahinga ng maluwag si Leah. Sa wakas ay tinantanan na rin siya ng lalaking matagal niyang pinandidirihan at kinatatakutan. Ngunit sa halip na guminhawa, lalo lamang bumigat ang kanyang dinadala. Mag-isa niyang hinarap ang kanyang pagbubuntis. Iniwan ng lalaking minahal
at walang lakas ng loob na sabihin ng katotohanan kahit kanino. Sa sobrang takot at desperasyon, naisip pa niyang ipalaglag ang batang dinadala. Ngunit isang araw, kinausap siya ni Karen. "Lia, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Mahinahon nitong panimula. Kung ayaw mo sa batang dinadala mo, ibigay mo na lang siya sa akin." Natigilan si Lia. Matagal na naming pangarap ni Adrian na magkaroon ng anak, pero wala akong kakayahang mabuntis. Kung ipagkakatiwala mo sa akin ang batang dinadala mo, mamahalin at palalakihin ko siya na parang sarili kong anak. Hindi agad nakasagot si Lia. "Hindi kita pipilitin, Lia. Pero pag-isipan mo sana. Tutulungan kita sa pagbubuntis mo, sa panganganak mo at sa panibagong pagsisimula ng buhay mo." Malumanay na dugtong ni Karen. Noong una ay nagalinlangan siya. Ngunit nang maisip niya ang hirap ng kanilang buhay at ang guilt na nararamdaman niya kay Karen, unti-unti siyang pumayag. Sa isip niya, yun na rin ang pinakamagandang kinabukasan para sa kanyang anak. Hindi nagtagal, umalis siya sa kanilang barangay. Si Karen ang naghanap ng maliit na matutuluyan niya sa kabilang barangay at siya rin ang nag-asikaso sa lahat ng kanyang pangangailangan hanggang sa araw ng kanyang panganganak. Nang dumating ang araw na yon, si Karen lamang ang kasama niya. Nang mayakap ni Lia ang kanyang sanggol sa unang pagkakataon, halos madurog ang kanyang puso. Ngunit kahit napakasakit, tinupad niya ang kanilang napagkasunduan at ipinagkatiwala ang bata kay Karen. Wala ni isa sa kanyang pamilya ang nakakaalam ng lahat ng nangyari. Sa kwarto, marahang inilapag ni Karen sa tabi niya ang isang maliit na handbag na naglalaman ng perang ipinangako nito. "Napag-usapan na natin to," mahina nitong sabi. Tahimik lamang na napatitig si Lia sa bag. Alam niyang hindi kailanman matutumbasan ng perang yon ang sakit ng pagkawala ng sarili niyang anak. "Salamat, Lia," mahinang sabi ni Karen. Akala ni Lia ay aalis na to, ngunit muli itong humarap sa kanya. "May dapat kang malaman," napatingin si Lia. "Sa tingin mo ba hindi ko alam ang nangyayari sa inyo ng asawa ko? Matagal ko nang alam. Alam kong may pagtingin siya sa'yo at hinayaan kong mapalapit ka sa amin dahil desperado na akong magkaroon ng anak." Parang nanigas ang buong katawan ni Lia. Ang hindi ko lang inaasahan, pati ang biyanan ko ay sasamantalahin ng pagkakataon. Tahimik na napayuko si Lia habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Pero okay lang, kasi alam ko namang hindi si Papa ang ama ng batang to. Matagal na siyang walang kakayahang magkaanak. At alam yon ni Adrian. Nanlaki ang mga mata ni Lia. Kaya alam niyang siya ang tunay na ama ng batang to. Hindi kanya iniwan dahil nagduda siya, Lia. Ang hindi niya matanggap, ang katotohanang pati ang sarili niyang ama nagkaroon ng ugnayan sa'yo. Parang lalo pang nanghina si Lia. Narinig ko rin ang usapan niyo nun. Narinig kong balak na akong iwan ni Adrian para panagutan ka. Hindi yun bahagi ng plano ko. Napapikit sandali si Karen bago muling nagsalita. Kaya sinabi ko sa kanya ang tungkol sa inyo ni Papa. Alam kong masasaktan siya, pero yun lang ang paraan na naisip ko para hindi niya ako iwan. I'm sorry, Lia. Ginamit kita para matupad ang pangarap kong maging ina. Alam kong mali ang ginawa ko, pero desperado na talaga ako. Pagkasabi niya yun, tahimik na lumabas si Karen ng silid, nakarga-karga ang anak niya. Naiwang mag-isa si Lia, nakatingin sa maliit na handbag na nasa kanyang tabi. Sa huli, naisip niyang wala siyang karapatang isisi ang lahat kay Karen. Totoong may sarili itong plano. Ngunit kung naging matatag lamang sana siya at hindi nagpatalo sa tukso, marahil ay hindi siya hahantong sa ganitong kalagayan.